bangketa na nagmistulang extension ng mga kabahayan o tindahan o hindi naman kaya pinaradahan ng mga motor o bisikleta. May mga sidewalk na tila ginawang tambakan na. Mga kalsada na naging parking area ang dinatnan ng clearing operations team sa ikinasang operasyon sa iba't ibang barangay sa Pasig City. Binaybay ng Action Line, Traffic Parking Management Office, Bantay Pasig at iba pang kawani ng Peace and Order Department ang ilang mga kalsada sa lungsod upang linisin ito mula sa mga road at sidewalk obstructions. Madami-dami ang nahatak na sasakyan, nakumpiskang mga gamit at nabaklas ng mga tindahan. Kuya! 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 May ibang residente na madaling napakiusapan dahil alam nilang mali na gamitin ang bangketa at kalsada bilang extension, tambakan at parking. Pero may iba na dismayado naman. Hindi yung may iba nga nakalabas eh. May nakalabas eh. Hindi dapat lahat. Pag tingnan ninyo nga nakalabas ang tindahan, hindi naman tinanggal. Diba? Dapat tatanggalin din. Ayan tingnan mo, nakalabas dalawang tindahan. Yung yung sa aking tindahan na maliit, nilulutuan ko yun. Luluto ako. Pero okay lang, kasi nasa daan naman talaga. Kaya lang lahat, hindi yung may iba, hindi naman tinanggal. May nakaka-istorbo din. Okay lang, kaya lang ako minsan talaga nagtataka, gaya niyan sa kabila na yan, nakalabas yung uso. Tapos kami nandito kami sa pesa. Bangketa din naman sila. Pare-pares naman gaya namin, nagbabayad kami ng tax kasi kumuha kami ng mga permit. Okay lang. Amin lang naman, nakadikit na dito, pwede naman dumaan. Tsaka may poste, may tindahan sila. Tingnan mo, nakalawit yung tindahan. Supposed to be, nakalinya lang kami. Hindi din naman makakadiretso. Yun lang naman. Okay lang mag-clearing. Sana pare-parehasin na. Ayon sa Special Operations Unit, araw-araw ang kanilang operasyon sa direktiba ng DILG o Department of Interior and Local Government. Ang barangay road clearing operations ay isinasagawa para malinis at maiayos ang mga kalsada sa mga barangay para sa mas mabuting daloy ng trapiko na siyang magreresulta din sa mas mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga residente sa lungsod. Pasok ko na muna yung mga patuloy yung residensya. Hindi po, lisensya po muna, bago pasok. Okay, kasi... Ano ito na yan? Ang plate number nasa baba, dali mo yung plate number! Hindi na gamit. Ito po, inyo rin. So nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng West Bank Road para ipatupad po yung ating binaba ng DILG na memo yung regarding sa barko, yung Barangay Road Clearing Operation. Alam po natin na nagbagyo, inano po natin to. Lahat po nandito na nasa karsada, kaya ngayon po nagro-road clearing tayo para humagamit yung ating karsada ngayon in case of emergency. Labas-pasok po yung ating mga emergency vehicle. Nakita nyo po, simula doon sa umpisa pa lang, ang dami na natin nakuha, ang dami natin pinagsabihan regarding po dito sa paggamit po ng karsada na ginagawa lang nila ng private. Ito pong karsada, ginagamit po ito ng ating mamamayan. Dapat po ito, nagagamit po ito ng maayos at hindi ko ginagawa as a private po ito. Kaya ngayon po, nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng West Bank Road. After po nito, dire-diretso pa po tayo ng Manggahan, Santa Lucia. Papunta po tayo ng Pasig Palengke para ho doon mag-clear pa rin po tayo. Dire-diretso po ang ating clearing operation. Simula po ngayon hanggang sunod mga araw po.
Actually sir, everyday po yan. Ano po, sa 30 barangays po, sa araw-araw pinupuntahan po namin yung 30 barangays ng Pasig. Regarding nga po sa binaba ng DILG memo, yung barko. Sila po kasi humihingi ng tulong sa atin. Yung barangay road clearing operation para po malinis sa kanilang mga barangay. At sinabi ko po, magamit ng ating mamamayan na maayos ang karsada at hindi ko ginagawa as a private property ng mga ilang mga individual. Katulad ng sasakyan na sira, ginagamit po ito. Kaya pumarada lang ako dyan, wala nang mag-ano. Ngayon po, iba na po. Kaya nga po, nandito kami araw-araw, halos 4 na barangay araw-araw ang iniikutan namin regarding po dito sa ating road clearing para maging maayos, passable, maging safety ang ating mga mamamayan. So approximately siguro mga nasa 30 na mga nakukuha na natin, no? Maliban pa yun yung sa mga extension ng kanilang mga tindahan. Halos nag-extend na sila, meron din tayong mga nakukuha ng mga paninda. So ito kinukuha natin, dinadala sa opisina, pagdating doon ipaprocess, titikitan po sila for illegal vending. Yung mga sasakyan naman po sa opisina din po, titikitan sila para sa kanilang mga violation, mga illegally parked, mga driving without license, driving without helmet. Yun po yung ano. Ngayon po, yung nakita niyo po mga extended na tindahan kanina, ito po binaklas po natin. Kasi nakakasagabal po ito. Ang lito ng karsada ng West Bank Road, two-way pa po. Pag may dumaan na truck, halos hindi bigayan na lang ang nangyayari. Dapat po ito, passable, dire-diretso po ang takbo ng ating mga sasakyan. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.